So, mag-start tayo ng Bible study. Maikli lang to dahil very eminent and it's imminent that Jesus Christ will come back. So, kailangan masterin muna natin ang Biblia in Tagalog or in English bago tayo pumasok sa mga Hebrew and Greek. Pwede ko din natin ituro yon, pero depende sa relevance o pangangailangan ng church. Mahirap naman yung turo kayo, yan may kailangan. Ano naman yun. So, ang first thing na kailangan natin pag-aralan ngayon, Father God, manguna ka. Kung ano man ang sabihin ko sa pangalan ni Jesus, ay galing sa iyong Holy Spirit. Father God, Abba, Yahweh, Yahweh, marami kang pangalan, O God. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. The God of Joseph. Ikaw, Lord, ang masunod. At Lord, itong lesson na to ay galing sa iyo. Tungkol sa last things that I have been thinking of, that we are going to think of. Father God, kung ano man ang sabihin mo sa iyong salita, ikaw ang mag-glorify. Lahat ng spirit of deception, alis. Lahat ng spirit of discouragement, pride, arrogance, at saka poor memory, understanding, na pagnanakaw ng kaaway, I nullify their power in Jesus Christ's name. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay makikita doon sa continuation ng ating lesson nung nakaraan, yung talagang binabanggit yung coming ni Jesus Christ. Meron lang akong dalawang verse na gustong banggitin muna rito as a backgrounder. Kung naalala nyo yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24, kung naalala nyo, no? Yung nakaraan, yun talaga central theme natin ngayon eh. Siyempre, taas kilay yung ibang theologians dyan. Dapat pag nagdo-doctrine ka, huwag ka mag-base sa gospel, sa epistles. Eh, yung epistles, may konting ng apostles yun. Sinimplehan nila. No? Gaya ni Pablo. Pero from the very words of Christ, hindi natin pwede ignore dahil siya ang ating Panginoon. Siya yung source. Diba? Ngayon, dito sa Biblia, naalala ko yung may nakausap ako nung minsan. Sabi nila, kasi meron naglabas ng ng video. Ayoko naman banggitin kasi parang naninira ako. No? Basta i-discuss na natin, kayo na lang humuli. May video na from Israel na nagbi-miracle siya, rabay daw siya. Siya daw yung Mesias. At meron akong mga 5 pastor na nakausap, pinipilit nila yung gusto nila without consulting the Bible. Ang linaw-linaw na whether kung kayo nag-aral ng Bible school or hindi, kung kayo talaga nag-search sa scriptures, sabi nga sa John chapter 5 verse 39, in them you think there is eternal life, search the scriptures. So ang talagang pinaprioritize ni Jesus Christ yung banal na kasulatan o yung tinatawag nating Holy Scriptures o yung Word of God, which is the Bible. And Jesus Christ is the living Word. Kailangan huwag tayo lumayo dun sa foundation of truth. I'm not too dogmatic, but I'm just saying kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi rito, may tilang naman tayo. Naalala ko yung argument kasi pinipilit na. May lumabas na video din na purely Christian at saka Jewish din, rabbi din. Oppose siya dun sa claim nila na yung rabbi na isa. Kasi 2 rabbi yun eh. Isang dinideclare ng Mesias, isa namang rabbi na nakapuna na mali. Pareho ng stand ko. Pareho kami ng Holy Spirit na ang Antichrist mauuna bago dumating yung grand coming, majestic coming of Jesus Christ with the saints. Pero yung sinasabi nilang bago magano, wala pa nga yung third temple, mga kapatid. So, hindi si Jesus Christ yun. At yung pupunta sa third temple,
yung third version ng temple na i-construct for worship sa Israel, may prophecy rin, yung Antichrist ang mag-occupy. Okay? Ngayon, yung tribulation, yung Great Tribulation, habang nandyan ang Antichrist, possibly will be at the mid-tribulation or pre-trib or post-tribulation. May mga Christians kasi, kung naalala nyo yung pinag-aralan natin nung ibang araw, na si Jesus Christ kasi, pag dumating, en grande kasama yung saints. Iba pa yun sa rapture. Sa clouds natin siya imimit. Nandun din yung kasalan ng mga Kristiyano, lahat ng born again. Yung totoong Kristiyano, regardless of your church denomination, basta tinanggap mo si Kristo at lumayo ka na sa maling turo, ginawa mo na yung dapat gawin, no? Alam mo kalooban niya, ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang tinig, no? Yun na. Pero pumunta tayo dito. Meron dadating mga false Christ, mga false Jesus Christ, na winarningan tayo sa verse 23 to 28 kung talagang babasahin nyo. At sabi dito sa verse 29, sa Ingles, immediately after the tribulation, chapter 24, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, the moon shall give not her light, no, and the stars of the shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Hindi na natin muna tatalakay lang, sinight ko lang, no? Ngayon, ang importante rito, winarningan tayo mula verse 22 to 28, magpapakita daw ng miracles, signs, and wonders. Yun ang claim ng mga Hudyong iba na naniniwala na siya ay Mesias. Ni-reject nga nila yung unang Mesias, yung pinako sa krus eh. Yun yung desecration of the temple. Ano yung temple? Yung katawan ni Kristo mismo. Yung tinusok dito sa tagiliran, lumabas dugo at tubig. Yung kinorona siya. Pinako siya. Namatay. Yun ang desecration of the temple. Nasa labas siya ng camp ng Jerusalem, kung naaalala nyo. Kung sa mga taong nakakaunawa sa sinasabi ko, nagre-research, nagsusuri, ayon sa utos ni Jesus Christ sa John chapter 5, verse 39. Ngayon, yung may sinasabi rito yung sinabi ni Jesus Christ sa verse 22 na gusto ko lang po bigyan ng diin. Alam nyo, yung mga scientifico ngayon, yung mga scientists, lalo na yung NASA, quoting from them, maraming katatakutan sa sky. Alam nyo naman yung global warming. Alam nyo, excited ako dito dahil biblical hindi yung naisip ko lang. Basta sinabi ni Lord na i-share mo to, Bible study, i-share ko. Alam nyo po, basahin ko yung English, no, dahan-dahan, tapos babasahin ko po yung Tagalog. Kasi napakaganda po talaga ng verse na to. Relevant sa global warming. Tingnan nyo kung mali ako ha. Kaya ang Biblia po, dahil hindi pa dumarating yung mas matinding global warming, no? Wala pa yung grand global warming, pero nag-uumpisa na, wag naman, maawa kayo sa tao, Lord God, kaya kailangan natin si Jesus Christ, ma-rapture tayo. Pag hindi tayo na-rapture, we will undergo the Great Tribulation, at yung mga naiwan dito na hindi na-rapture na Christian, pahihirapan ng Antichrist yan, pipilitin sila to take the mark of the beast. Kaya yung mga taong hindi nara-rapture, kadalasan, yan yung mga taong walang apoy, walang Holy Spirit, ayaw magsamba, ayaw malaman yung totoo sa Biblia, tinatamad. No, hindi sila excited magsuri ng salita ng Diyos. Yan po ang mga sign, no? Pero wag na tayo pupunta dun muna para ma-bless tayo. Ang sabi dito sa King James Version, and except those days should be shortened, that there should no flesh be saved, but for the elect's sake those days shall be
shortened. At maliban paikliin ang mga araw na yaon, meaning yung last days, no? Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang araw na yon. Yan po ang nangyayari ngayon. Isang verse lang po yan, ha? Hindi ko sinabing marami. Ang mga keywords dito, yung salitang elect. Hindi ba bago ka maging elected official kahit sa gobyerno, di ba meron tayong tinatawag na election? Candidate ka muna. Hindi ka naman pwede maging senador, presidente, kung hindi ka iboboto, right? Ngayon, yung elect na tinutukoy ni Jesus Christ dito, hindi politika. Tayo yon, yung mga tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, nagpatuloy, habang nabubuhay tayo, hanggang sa wakas ng ating buhay, nagpatuloy tayo, yun ang mga ligtas. Pero yung puro umpisa lang, doubt ka para sa trabaho. Nagre-report ka. Tapos, absent ka ng absent. Hanggang hindi ka na pumapasok. Wala ka nang sisweldo hindi ka na empleyado. So, malinaw na malinaw, sabi niya rito, ang context, alang-alang sa mga hinirang, alang-alang sa mga pinili ng Diyos. Sino yung pinili ng Diyos? Nasa sa iyo din. Dahil may free will ka. Kung talagang nanindigan ka na tinanggap mo si Jesus Christ, magpapatuloy ka. Kaya sabi niya rito, and except those days, yung last days, should be shortened, there should be no flesh saved. Bakit daw? But for the elect's sake, those days, take note, those days shall be shortened. Hindi nyo ba napapansin kahit may global warming, ang bilis ng araw? Last Sunday, nag-worship tayo, right? Anong araw na ngayon? Sabado. Parang ang bilis. Pansinin niyo yan. Parang napakabilis. Days shall be shortened. No? Bakit nga sabi ni Lord yung for the sake of the elect, days will be shortened? Ibig sabihin, minamadali na rin yung pagdating ng Lord. Pangalawa, kung scientific po kayo, pag iniklian mo ang araw, ibig sabihin, kung global warming, upang hindi natin maranasan o mahirapan sa global warming. Pag maikli ang araw at mabilis, hindi masyadong mainit. Pag mahaba ang araw, kaysa sa gabi, mainit. For the sake of the elect, kaya malamig. Hindi nyo napansin, unusual yung weather. Either too cold, too hot, hindi kagaya ng panahon ko nung 60s, 70s, 80s, iba talaga eh. No? Kaya sabi dito, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay wala lamang makaliligtas. Datapwat dahil ang mga hinirang o hirang ay paiikliin ang araw na yaon. Kaya naman iniiklian ni Lord dahil alam niya may global warming sa universe, yung sun natin nag-e-emit ng radiation, sunburn, sunbursts, no? Na hindi kayang salain ng ating ionosphere sa atmosphere. Kaya, tingnan mo, related sa science, talagang si Jesus Christ, all-knowing. Kaya mga kapatid, isang verse pa lang yan na sinishare ko. At yan tag-init na yan na hindi normal at yung taglamig, pati mga yelo natutunaw, pero inuunti-unti na talaga. Ang sumisira tao, nasa prophecy na yan. Ang tao, hypocrite eh. Bakit hindi nila ibahin yung source of electricity? Hindi puro fossil fuels or oil, gas. Diba, minimini ang coal. Pag nuclear naman, minamadali nila, ginagawa nilang panggera. Di ba nakita nyo yung hypocrisy ng tao? Dapat gamitin lang yan for electricity, power, pagkailangan. Wala, ginawa na ring weapons. Napakalupit, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ni Jesus Christ dito, days shall be shortened. Bakit? For the sake of us believers. Kasi tayo mga believers, pagka tayo ay nagpe-prepare sa rapture,
na makakuha tayo ni Lord. I-caught up, i-lift up, itaas tayo ni Lord sa alapaap to meet the Lord. Maririnig natin yung tinig ng archangel. Yun ang maririnig natin. Yung binanggit sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Napaka-importante po na alam natin itong katuruan to kasi i-review tayo ni Lord sa last day. Pinag-aralan mo ba to? Maaaring malimutan mo. Pero yung nagsikap ka makinig, nagkaroon ka ng interest, yun ang tinitingnan ni Lord, yung puso natin. Kaya ang number one priority bago sa ibang gift, para hindi tayo malinlang, is the importance of the Holy Scriptures. Kahalagahan ng kasulatan, banal na kasulatan o ang salita ng Diyos. Yung written word, yung Bible. Diyan ako bookish kasi maaaring magkausapin ka ni Lord para lang ma-prove mo na si Lord yon. Kailangan it conforms to the Bible. Hindi pwede i-conflict ni Lord yung tinig niya dun sa salita niya. Di ba sabi sa John chapter 1, kung naalala nyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, He was made flesh. And was handled. And was written. It is written. So, si Jesus Christ, the living Word, siya yung expression ng Ama. So, siya rin yung exact representation, replica ng Ama in the flesh. Pero hindi niya dinidiretso kasi lalabas para siyang idol. Right? Pero tsaka na natin itatapik yan. So, ang sabi rito, kahit mismo yung mga apostles sa Acts chapter 3, verse 19 to 20, tingnan nyo yung sinasabi rito. Chapter 3, verse 19, sabi niya, kaya nga magsisi kayo at mga balik loob upang mangapawi ang inyong kasalanan, upang kung magkagayoy ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Napaka-importante ng talikuran ng kasalanan. Napaka-importante na 180 degrees mula 12 o'clock to 6 o'clock. Diba alam niyo yung relo, may long hand, may short hand. Kung 12 o'clock, magkadikit sa 12 o'clock yon, nakaharap sa kasalanan. Kailangan lumayo tayo sa kasalanan. 180 degrees. Repent. Kaya nga magsisi kayo. Sabi ni Lucas sa Aklat ng Gawa. Kaya dito, sa verse 19, repent ye therefore and be converted. Hindi lang magsisi ng kasalanan. Baguhin natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang ang ating kasalanan ay mabura. Blotted out ang ginamit na King James word. Alam ba yung tinta na binura? Blotted out. O kaya na may nakasulat doon, tinakpan ng tinta para walang wag mabasa. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ang refreshing nating mga Kristiyano, pag marami tayong pinagdadaan ng problema, pag mayroon tayong mga iniisip na kung ano-ano, ang refreshing yan, pag nakipagtagpo tayo sa Panginoon. Sa ibang translation, sa harapan ng Panginoon. Presence of the Lord. Pero sa ibang version, pag Tagalog, yung presence of the Lord, pakikipagtagpo sa Panginoon. Alam niyo naman yan po ang kailangan natin. Makipagtagpo sa Panginoon. Kaya napaka-importante ng repentance. May nagtanong nga sa akin, Pastor, tama ba yung araw-araw mag-repent? Tama! Walang masama po doon. Miski ako, iniisip ko yan. Lord, paano yan? May mga kasalanan din ako. Paano naman yung church? Lord, na
inatasan mo sa akin. Yan ang talagang madalas na iniisip ko. Kaya kahit dakdak ako ng dakdak dito, kahit baliwalay nila tong live broadcast ka, okay lang. Pero yung taong nakikinig dito sa broadcast na to, binless ni Lord. Ay, alam ko na yan, tuturo lang niya yung pagsisisi. Oo, alam mo na, pero bakit inalaw ni Lord na ituro ko to ulit? Kahit ako. Di ba? O, bakit gusto ko i-preach to? Kasi bago kayo, ako muna ang tinamaan. Ako muna ang kinausap. Tungkulin ko, dahil mahal ko ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, kailangan ko ipasa ang mensahe na galing sa Kanya. And this is worthy of attention. Kaya, nung sinabi ni Jesus Christ that He will come again, dadating siya, sinabi niya yan sa John chapter 14, verse 3. O, tingnan nyo kung ano sinabi niya. Ayan, o. Kailangan maghanda tayo. Bakit? Sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Sa Tagalog, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Mga kapatid, hanggang dito lang tayo dahil gusto ko maikli lang yung ating live. Wala naman sa haba yan. Iniisip ko rin yung baterya ng mga cellphone nyo. Baka yung iba gumagamit ng data para panoorin to. Pinag-iisipan natin dapat pagsisisi at yung pangako ni Kristo na siya ibabalik. Ito yung sinasabi nila na living hope. Sabi nga dun sa verse 4 ng chapter 14, John, chapter 14, verse 3 to 4. Diba? Yung verse 4, and where I go, ye know, and the way, ye know. Another version, pakinggan nyo. And wherever I go, all of you know, and the way, you all know. Tama, plural, no? Ganda yung pagka-English niya, no? Tapos, sabi niya sa Tagalog, at kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Kaya, ano yung daan? May nagsasabi, dating daan, mali. Ang daan ay nasa John chapter 14, verse 6. Lagi ko inuulit yan. Jesus said unto Thomas, I am the way, I am the truth, and the life. No man comes unto the Father, but by me. Sinabi niya sa kanya, ako ang daan. I am the way, di ba? At ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay ano sabi? Di makaparoroon sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ko. Sa John chapter 10 verse 8, sabi ni Jesus Christ, yung mga nauna sa akin ay mga magnanakaw, mandaraya, at sinungaling. Tinukoy niya rito yung mga kausap niya, mga Pariseo. Pinilit nilang accomplishin yung 10 Commandments at yung 633 commandments, sundry laws. Tapos, porkit na-accomplish nila yun, mayayabang sila. Kaya ang tinitingnan ng Ama, o ni Yahweh, o Yahweh, Jehovah, marami kang tawag dun the God of Israel, na hindi yung accomplishment mo ang tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan ni Lord, yung willingness. No? Kaya nga yung sa commandment ng Panginoon, doon sa 10 commandments pa lang minsan sumasablay tayo Yung, you shall love the Lord thy God with all your heart, with all your might, with all your soul. At minsan, imbis na nating mahalin si Lord, siya yung blesser, mas mahal pa natin ang blessing. Walang masama kung may gusto tayong blessing.
Sino ba naman ang ayaw? Kaya lang, minsan, we love the blessing more than the blesser. Example, you do not repent. We do not repent. Hindi tayo nagsisisi. Hindi tayo tumalikod. Improve natin yung ating paglilingkod sa Kanya. Kaya napaka-importante sa buhay natin ang magsisi. We have to repent from our sins. No? Hindi repent to sin. No? Hindi natin kaya sa ating ability yan. Kaya lang natin yan sa Holy Spirit. At isa pa, huwag tayong tatamarin. Magsuri ng Biblia. Alam ko, may mga iba sa inyo nag-aaral, iba sa inyo nagtatrabaho, but give time to search the Scriptures. No? Kaya yung sinabi ni Jesus Christ doon sa chapter 24, no, yung kanina yung binanggit natin, kung i-review natin, for the sake of the elect, the days shall be shortened. Minamadali dahil alam ni Lord na magkakaroon ng global warming, no? Tama, global warming means global warming. Yung Euphrates River, ang kasama niya, Pison, Nile, Tigris River, located sa Middle East yan, sa Saudi Arabia, boundary ng Iran, Iraq, Turkey, Egypt, nagsusupply ng tubig, at saka land of Judah and Israel. May prophecy, pag natuyo yan, may expose yung mountain of gold. Pag-aawayin ng mga bansa yan. Nako, ganda yan, prophecy yan. Talagang sign that He is coming. I hope hindi na nating abutan yan. Mag-rapture na lang kaysa maabutan natin ng gera. Naalala ko yung lolo't lola ko, sabi nila, napakahirap doon ng gera. Marami nagkakasakit. Biro mo, nagkaroon ng kapos ng asin. Hindi tubig asin. Ang daming may scurvy. Parang bukol dito, bukol doon. Scurvy, kulang ng salt sa katawan. Nabobobo mga tao. Nade-dehydrate. Kaya mga kapatid, itong tinuturo ko sa inyo, hindi sa akin galing to, kay Lord. Kaya yung sinasabi sa Peter prophecy, no? 2 Peter, huwag niyo ako istorbohin, ha? Hi, mami. Ngayon, looking for the hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens, being on fire, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Yun yung Tagalog, pag tinignan natin, mga kapatid. Sabi niya doon sa chapter 2, verse 12 ng 2 Peter, na ating hinihintay ang pinaka na nasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan, take note, ang sangkalangitan ay magniningas at mapupugnaw. Malalim na Tagalog, matutunaw. Ang magniningas, mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. So, meron talagang global warming. Hindi lang yung earth na may bulkan. Talagang masusunog ang atmosphere. Kailangan ma-rapture tayo, mga kapatid. Hindi ko kaya. Nung lumindol nga, ang dami natakot Nahilo. Nalala niyo yung lindol ng buong Luzon? Sign yun na kailangan magsisi ng kasalanan ng mga tao. Magsisi tayo. Huwag tayo magbanal-banalan. Mapansin nyo, pag nagpipreach ako, kasama ko yung sarili ko. Hindi yan preaching, Bible study to. Mga kapatid, napaka-importante po. Kaya hanggang dito, ang challenge, magsisisi ba tayo sa ating kasalanan? Number 2, magpe-pray na ba tayo lagi? Number 3, mag-aaral ba tayo ng salita ng Diyos? Magiging sensitive ba tayo sa mga nakikita natin sa kapaligiran?
So, magiging sensitive dahil sa kapaligiran, hindi ka na matatakot kung may kalamidad na dadating. Oh, pansin nyo, lahat ng sinabi ni Jesus Christ sa chapter 24, nagkakatotoo na. Pero hindi pa yun yung end. Kumbaga sa panganganak, birth pains lang yan. So, napaka-importante mga kapatid, we have to prepare ourselves. Huwag yung kung kailan nandyan na yung lindol, nandyan na yung bagyo, nandyan na yung kidlat, tsaka tayo magsasabing, Diyos ko po. Nako. Dapat ang Diyos natin araw-araw, lalo-lalo na sa Sunday. Kaya maraming tao, sige lang, okay lang. Magnangangak-ngak ako dito, walang interesadong makinig. Okay lang, pero pag ikaw ang isa sa mga interesadong makinig, bless your soul. Bless your soul. Huwag tayo masilaw sa mga abundance of things. Hindi yan ang magsasabing ikaw ay blessed. Ang pinakamaganda tuwing may blessing, glory to God. Minsan may nag-post, binabate, congratulations. Okay yun, walang problema yun. Kabayanihan yan eh. Yan yung tinatawag na nag-care. Pero nung nag-remark ako, alam niyo kung anong nilagay ko? Thank you, Lord. Binigyan ka ng pagkakataon, gumawa ng mabuti. Dakila, nakatulong ka sa gobyerno. Amen ba yun? So, unahin mo munang itaas ang pangalan ng Diyos. Wag natin kalimutan bigyan ng credit si Lord. Amen ba? Kasi minsan nagiging boasting in the Lord, hindi na nakakatuwa eh. Kung ano yung na-accomplish natin, pagmamalaki pa rin yun eh. Lahat tayo, kahit ako eh. Hindi ko ina-exempt sarili ko. Sa biyaya lang po tayo ng Diyos. Nakakapagsalita ng salita ng Diyos. Salita niya to eh, hindi naman akin yan to eh. Hindi ko naman to pangaral. So I hope mga kapatid na bless kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu kay Kristo Jesus. Bine-bless ko lahat ng nakikinig sa Bible study na to. Bye-bye and God bless.